Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author-promoter ng Bible Lies Promotions. Akibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo at gabay ng kaliban ng kaliban ng Santa Maria, ay ating pong ibinabahagi sa inyo sa linggong ito, ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema ng mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay have faith in Christ for the salvation of the world from evilness. Ngayon ay babasahin ko po sa inyo ang mga mensaheng ito mula po doon sa Bagong Tipan o Mabuting Balita ng paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Jesucristo. At ayon po dito kay Apostol San Juan, Kabanata 3, talata 16 hanggang 17. Ito po ang mensahe. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat isinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Juan pa rin, Kabanata 12, talatang 46 hanggang 47. Ito po ang mensahe. Ako'y naparito bilang ilaw ng sanlibutan, upang hindi manatili sa kadiliman ang sa akin. Kung mapakinggan niyo man ang aking mga salita, ngunit hindi niya tuparin ito, hindi ko siya hahatulan. Sapagkat naparito ako hindi upang hatulan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito. Pagpatuloy po natin sa mga taga-kulong natin isa, talata 13 hanggang 14. Ito po ang mensahe. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak. Sa pamamagitan ng anak, tayo ay pinalaya at pinatawad ng mga kasalanan. Pagpatuloy po natin sa mga taga-Roma, Kabanata 14, talata 11. Ito po ang mensahe. Kaya't pagsikapan natin gawin ng mga bagay na makapagdudulot ng kapayapaan at patibay sa isa't isa. Ito po ang mensahe at salita ng ating banal na Panginoon Diyos sa ating pagbabahagi ng mabuting balita o salita ng Diyos dito sa Bible Lies Promotions. Ating pong pasalamatan ng ating Panginoon Diyos, ang Panginoon sa Kristo at ang banal na Santo, ang Espiritu Santo, gayon din ang banal na Santo. Maraming salamat sa ating banal na Panginoon Diyos, at banal na Panginoon sa Kristo, at banal na Espiritu Santo, at gayon din sa ating banal na Santo. Ngayon, ipaliliwanag ko po sa inyo ang mga mensaheng ito. Mula po sa tema na have faith in Christ for the salvation of the world from evilness. Ngayon po ay nais ibabati sa atin ng banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon na nais niya na tayo ay manampalataya sa Kanya sa ginawang pagliligtas ng ating banal na Panginoon Diyos upang tayo ay makapamuhay ng mapayapa at may kaligtasan spiritual o tayo may puwang sa paghahari o sa loob ng paghahari o makapamuhay tayo sa loob ng paghahari ng ating banal na Panginoon. Kaya nais niya doon sa ginawang salvation o yung pagliligtas sa atin ng banal na Panginoon, bagaman tayo ay sinugo ng Panginoon Diyos sa kanyang bugtong na anak para tayo ay iligtas sa kamay o sa kapangyarihan ng kapangyarihan ng diablo o ng na kung saan ay mula simula tayo nga ay napailalim sa kapangyarihan ng demonyo sapagkat nilabag ng nauna natin ninuno yung kautusan ng ating banal na Panginoon Diyos at nagpatuloy ang panglabag o pagkakasala. So, at iba't ibang pagkakasala na nagdudulot ng hindi mabuti sa sangkatauhan. At marami ang nagsasuffer, kagaya ng digmaan na mga pagkakasala na gawa ng kapangyarihan ng demonyo na nagbubudod sa atin ng mga pagkakasala na uwi sa mundo. So ngayon tayo ay iniligtas ng Panginoon sa Kristo mula diyan na tayo ay hindi magkaroon ng mga sigalutan, tayo ay pinagkakasundo-sundo, mamuhay tayo ng mapayapa, mabuti, matuwid. Sige, may iwasan natin yung mga ganyang klase ng mga hidmaan na nagdudulot ng hindi mabuti sa mga tao. So kanyang pinagkakasundo-sundo yung lahat at tayo ay iniligtas niya nga diyan sa panlilin natin ng diablo, kaya tayo ay nabubuhay
tayo ngayon ay binigyan ng pagkakataon ng Panginoon Diyos at iniligtas tayo ng Panginoon Jesucristo sa mga Diyos pamamagitan ng pagmumulat ng ating isipan na tayo ay mamuhay sa ganitong klase ng pamumuhay at tayo ay hindi magkaroon ng mga hidwaan, sigalutan, nagiging suffering ng mga tao. So ngayon ay kailangan natin manampalataya para tayo ay hindi tuluyan na maudyukan o tayo ay tuluyang mapailalim sa kapangyarihan ng dyablo at gumawa tayo ng hindi mabuti o hindi tayo mamuhay tayo ng hindi patas at tayo ay yung siyang ipanaig natin ay yung kasamaan na udyok ng mga demonyo. So ngayon ay ano sa mga digmaan kagaya ng mga pananakot. So kaya nga noon ay kanya nang binigyan ng kapayapaan, kanyang binibigyan niya na ng kapayapaan ng lahat para tayo ay makapabuhay ng maayos. Sa panahon ngayon, kailangan nais ng banal na Panginoon Diyos na tayo manampalataya sa butong na para umiral yung kaligtasan ng bawat isa mula sa kamay at kagiliw. So ngayon kung tayo mamumuhay sa ilalim ng kaliwanagan ng banal na Panginoon Diyos, tayo ay makakaiwas sa pagkakasala. So ngayon kung magpapatuloy tayo sa pagkakasala, tayo ay yan, kagaya ng ganyan. So everyone is gusto ng Panginoon Diyos na tayo ay maligtas sa anumang uri ng kapangasan sapagkat gusto niya nagkaroon tayo ng buhay hanggang sa buhay. So hindi lamang doon sa pangaraniwang pamumuhay ito ay nakapamumuhay ng ligtas sa anumang uri ng kapahamakan, kamatayan, hanggang sa buhay na walang hanggan ay mayroong pagpapala tayo. So yan ang nais ng ating banal na Panginoon. Kaya tayo ay kaya pagsikapan natin mamuhay tayo ng mapayapa. So iwasan natin yung mga sigalutan hanggang sa naroon sa malaking digmaan at suffer ang lahat ng tao. At iba't ibang mga hindi ibang pagkakasala para magbunsod ng alitan at malaking digmaan. So kaya yung mga digmaan na yan ay yan ay gawa ng mga mali nating pamumuhay, pangbabaw ng kadiliman o ng dyablo na sila sila yung mag-ahari sa mundo. So dinidigman nila yung mga nagkakaroon sila ng iba't ibang mga lutan para mangibabaw ng mga kasamaan at gumagawa sila ng mga pandirigma, mga ganun mga bagay or iba't ibang mga nagbubunsod para magkaroon ng mga digmaan at iba't ibang problema sa ating bansa. Kaya nga sinasabi nga ng Santo Papa, hindi kasagutan yung digmaan para ma-resolve yung problema. Kaya nga ay iniligtas ng Panginoon Jesucristo hanggang sa siya ay ibinigay niya yung buhay niya para tayo lamang ay maisalba doon sa kapangyarihan ng demonyo. Tayo pare-parehas sa pamilya ng buhay. So dapat tayo ay magsama-sama na manampalataya para umiral yung kapayapaan. Pero kung tayo ay papatuloy doon sa udyok ng dyablo, so kakaroon ng mga hindi magandang inequality yung mga lipunan at iba't ibang mga makasarili o pansariling interes ng ilan. So nauwi sila doon sa ganung lang digmaan o pinakamalalang problema ng mundo ay yung pagkakaroon nga ng digmaan na malaki na nagmumula doon sa inequality ng isang bansa o na inequality halimbawa economy, politics. So nasisikil yung tao, naalipin yung tao, so nauwi doon sa digmaan yung mga ganung klase halimbawa internal or sila naman ay gustong pakinabangan ng ibang bansa, ng isang bansa, so nauwi sa digmaan yung dalawang bansa. Nananakop siya, gusto niya sakupin yung isang bansa para siya makinabang doon. So syempre papalag naman yung digmaan ngayon. Yung internal naman nagkakaroon ng inequality, so kaya sila mga ganun mga bagay. So kaya kung tayo ay mananampalataya sa gabay ng Panginoon Jesucristo, iiral yung kapayapaan. Kaya yan ang dapat pairal natin. So magabayan ng
ng lahat ng mga bansa sa kapayapaan at pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo sa kanyang aral. Maliban dyan sa aral, tayo gagabayan tayo ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos upang umiran ang kapayapaan. So ganyan tayo dapat ganyan yung ating gawin, na tayo ay mabuklod sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula Panginoon Kristo silalim ng kanyang paghahari para tayo umira ng kapayapaan. So pag darating yung panahon, at ito'y dapat paniwalaan natin na ang Panginoon Kristo magbabalik at ibinigay sa kanya ang pamamahala ng lahat ng sanlibutan, na kanya itong pamamahalaan ng sanlibutan. Kaya darating yung mga panahon na yan. So doon sa kanyang pagliligtas na ginawa at hindi para pagparusa ay tayo binigyan ng magaan na pagbabago para tayo ay makapamuhay ng mabuti. So tayo nga ay iniligtas niya doon sa kapangyarihan ng demonyo at tayo ngayon ay magpailalim sa ating Panginoon Diyos para tayo ay mamuhay ng mabuti. Sapagkat no choice naman tayo sa may lalang. Kailangan na magpailalim tayo sa Kanya para tayo ay magkaroon ng kaayusan at sapagkat mayroon siyang inilaan na kinabukasan para sa mga nilalang. Hindi tayo mananatili sa mundo ito kundi mayroon buhay na walang hanggan dahil nila yung Panginoon. Kaya kung tayo nag-exist sa panahon ito, tayo naman ay ginabayan niya at ginagabayan para tayo mamuhay ng mga ating kalikasan. So dapat manapalatayan tayo. So hindi sana ay nagabayan naman kayo sa liong ito ng Bibleized promotion sa inyong spiritual na pamumuhay at mga practical na pamumuhay sa gabay ng banal na Panginoon Diyos upang tayo ay magkaroon ng malaking pag-asa sa kaligtasan spiritual na inilaan ng ating banal na Panginoon Diyos sa takdang panahon. Magkaroon tayo ng kaligtasan spiritual mula sa pang-araw-araw nating pamumuhay na sa bawat isa na tayo mamuhay sa kalooban ng ating banal na Panginoon Diyos. At sana ay muli tayo ay nananampalataya na tayo ay magabayan ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria mula sa Panginoon Diyos, Panginoon Kristo at Espiritu Santo, na tayo ay kanyang maliwanag at magabayan sa ating pagbabahagi ng salita ng ating banal na Panginoon Diyos at pagbubuklod ng sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon Kristo. Sana tayo sa mga ng Santa Maria magkaroon tayo ng malaking pag-asa tayo ay sa pagkasabuhay ng mabuting balita. At higit sa lahat ay siyempre tayo ay pakinggan natin ang pakikinig ng salita ng Diyos. Pagkasabuhay nito, yun yung makapagliligtas sa atin at hindi tayo basta hindi doon sa kumbaga man ay hindi basta sa mga aparisyon tayo palagi naka-focus o mga himala, kundi itong pakikinig natin ng salita ng Diyos, ito isang katutak na himala na bago pa natin mapak. So ang presensya ng banal na Panginoon Diyos ay sumasa atin kapag itong mabuting balita ay pinapalaganap kapag ito ay sa atin, sapagkat ito'y salita ng banal na Panginoon Diyos. Kaya kung sino man ang magsasalita para sa Kanya, ang Panginoon Diyos ay nasa ating pamumuhay kapag ating ibinabahagi. So yun at maliban dyan ay siyempre may kung tayo man ay gabayan ng iba't ibang presensya ng panunod ng ating banal na Panginoon, ating pasalamatan ito kagaya ng presensya ng banal Santa Maria. So sana siya ay palaging lumabay ang kanyang presensya sa ating pagbabahagi ng salita ng Panginoon Diyos. So doon naman interfaith unity, tayo ay nananampalataya na maliwanagan naman ng Santa Maria yung pagkakaisa ng bawat mga relihiyon at magabayan niya. Tayo ay mag-unawaan, unawain natin yung ating mga relihiyon, hindi tayo nauwi doon sa sigalutan na nauwi sa karahasan at digmaan sa mundo o away-away. So sana tayo ay magabay niya para sa tayo ay maunawaan natin
tayo at mapagtitibay natin yung nagkakaisang mga bansa nag-i-exist na ngayon at bawat mga nag-i-exist na mga organisasyon sa buong mundo at mga saling lahi at kayo at mga sektor ng lipunan. At tayo ay mapamukay ng mapayapa, buklod at maayos. At doon naman sa CBCP and Vatican Church, patuloy na kayo ay magabaywan ng banal na Santa Maria at maliwanagan kayo at patuloy niyong pagbuklorin yung sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon mismo na Panginoon Jesucristo at banal na Espiritu Santo niya. At sa ating munting kakayanan ay nananampalataya na patuloy tayong gabayan ng banal na Santa Maria at patuloy nating mapagbuklod yung sangkatauhan sa ating munting kakayanan dito sa pagbabahagi sa internet na mapagbuklod sa sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon mula Panginoon Jesucristo at banal na Espiritu Santo. Yan. Doon naman sa mga kapamahalaan, kayo ay maliwanagan din ng banal Santa Maria, agad kayo ng mabuting balita at kayo ay mamahala ng matuwid, mamahala ng mabuti at tugunin nyo yung karapatang ng tao, bigyan kayo ng patas ng Espiritu. Yan. Pamamahala na yan at ang mga mamuhay ng mabuti ang mga tao at sila'y makapanampalataya ng